What if you get more weight gain for less feed? What if you get effective prevention of scouring? What if you get continued immune system protection without antibiotics? What if you get all these in an all-natural organic probiotic animal food supplement? Now get total health protection from womb to market. Pafigrow Probiotic Growth Enhancer for Animal Nutrition. It is the first and only in-one hog food supplement. Pafigrow uses probiotics. It contains live lactobacillus good bacteria that attach to the intestines of pigs to stop bad bacteria, including those that cause cowering, from incubating and growing. In all growth stages, this probiotic action protects the immune system, preventing many diseases. Your pigs stay healthy from womb to market, even without antibiotics. What's more, Pafigrow is shown to improve digestion and absorption of nutrients. This has been proven in a recent UP Los Baños study. Pafigrow's feed conversion efficiency is 7% more efficient compared to pigs given antibiotic growth promotants. Pigs using Pafigrow reached 80 kilos faster than those given antibiotic growth promotants. This means savings for the farm because it now takes less feed to reach a desired weight. All this without compromising the pig's health. It appears that since the results showed that there was much more significant improvement in feed conversion efficiency compared to average daily gain, it would appear that the lactobacilli extract would have a nutrient-sparing effect, which means that you would be using much less feed for the same or even better weight response. Further proof of efficacy is contained in the study of the multi-strain lactobacillus extract contained in Pafigrow. The multi-strain lactobacillus extract is proven to have moderate to broad bacterial inhibitory action against common pathogens, including E. coli, Salmonella, and Haemophilus influenza. Pafigrow also show other benefits. Hogs are leaner and not obese. Mortality rate is lower, and Pafigrow is shown to boost fertility. Pafigrow is all natural. It contains multi-strain live lactobacillus, all organically grown. No preservatives or chemical additives are used. Its effectiveness means it can replace antibiotic growth promotants. Without synthetic antibiotic residue, pigs are safer for human consumption. By using Pafigrow over antibiotics, you get further savings for the farm. Pafigrow is simple to use. Simply mix 10 milliliters of Pafigrow with every morning meal or add up to 30 milliliters per liter to drinking water to maximize effectiveness. Pafigrow is the product of a major scientific breakthrough. The founding chairman of Lacto Organica, engineer Greg Sanchez, was awarded the Ernst & Young Innovation Entrepreneur Award for developing the multi-strain lactobacillus supplement. Experience the benefits of this scientific breakthrough. Use Pafigrow, the first and only probiotic animal food supplement, and give your pigs all-natural, multifunctional total health protection from womb to market. At saka ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal kasi pawala yun sa mga baho sa kanal ng sa baboy, ng babuyan. Noon nagbubuntis ang baboy ko, hindi ko ang isa ginagamitan ko lactobit, ang isa wala. Yung isa sir na ginagamitan ko lactobit, binigay niya ang anak 16. Ang isa 8 lang, walang lactobit yun. Kaya meron akong commercial page,
pero linagyan ko kada kain ng baboy, lagyan ko ng Lactobit. I train dogs. Since 2010, I have been religiously using Lactovet, the product for their drinking. I can put it in their food. I just choose it's because you cannot give so much in a day. Immune system is better, so they don't get sick. After 3 days, you would see changes like poop will not be that smelly, and then their pee will also not stay that strong, and then their body smell is not that strong. I recommend it to my clients as a cleaning agent for their cages and for areas they poop and they pee. I also spray it on the area to prevent flies, to prevent smell, especially for indoor dogs. Indoor dogs have a problem with the couch, the smell of the area. So upon spraying Enzumo, all the smell's gone. Ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal ng babuyan kasi pawala yun sa mga baho. Ginamit rin namin doon sa vermicomposting, sa substrate para sa vermiworm, para pagkain nila. Madali lang yung mabulok yung mga dahon at saka yung mga vermiworm, ganado ang pagkain nila. Tumaba yung lupa namin. At saka marami yung maraming saha ng saging. Doon, hindi masyadong mataba. Every week, mag-spray ako ng lactoplant. At saka yung maliit pa ang puno, ma-sprayhan mo. Kaya bumilis ang tubo ng pananim. Ang bunga, sir, matamis na matamis. Lumaki ang kita, sir. Kasi noon masyadong tagtuyot. Kasi mahina ang ulan doon, saka yung irigasyon, mahina ang tubig. Tapos in-apply yung lactoplant doon, nakaani sila ng 140. Dati, yung isang hektarya, kumukuha lang po kami ng 80 kaban na palay. Tagtuyot pa noon. Tapos, yung nag-advance ang ripening ng ang maturing stage ng palay. Nag-advance siya ng 10 days. Yan nataka nga ang technician doon na ang kanilang yung kapit taniman nila hindi pa na-harvest. Yung in-applyan ng lactoplant nag-advance talaga ng 10 days ang pag-ani noon. Mga 40% talaga ang nag-improve sa kanilang kita. Kasi pag gumagamit ka talaga ng mga chemical na abono, talagang mas mataas. Kasi samantala yung sa lactoplant i-apply mo lang 3.6 liters naman yan. Ang price lang noon, mas katamtaman lang kaysa mga produkto na gamit ang komersyal na fertilizer. Sa isang spray load, ay 16 man lang natakip ng lactoplant ang kandon tinitimpla. Matagal na ginamit namin yung lactoplant. Ina-apply namin dito sa cacao farm namin. Sa lactoplant, mag-spray kami ng foliar spray. Ginamit ang lactoplant every 15 days. Kailangan musubol na yun. Nindot ang iyahan. At saka makatabang po sa pagpabuwak sa kakao. Gawa sa putas nga mo ang fertilize. Ang spray po sa lactoplant, makatabang sa pagpabuwak sa kakao. Bago pa itong mga kakao namin, mga 1 year and 6 months. Pero meron ng maraming bulaklak. At saka meron na rin bunga na mga iilan. Kasi ang kakao,
mga 2 years, yun magbunga ng marami. Kung hindi namin ginamit ito, posibleng wala ang mga bulaklak ng ganun. Gumamit na kayo ng lactoplant para sa inyong taniman. Baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng ang insumo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng lactobit. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:01. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita. Nining adlaw nga Lunes, pitsa 25 buwan sa Mayo tuig 2026. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanang nagpaminaw og nagtan-aw nining atong programa karon, anaunta sa Kapiskay sa Panglawas. Ubanay ko ninyo mga amigag, mga amigo, akong ihatod diha kaninyo mga labing uwahing balita dinhi sa ato sa kauluhan, sa gawas sa nasod, sa sport, sa showbiz, ingon man sa labing uwahing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balita kini nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayo nga Lactopafi. Dalit usab kanato kining atong mga balita sa kabuntagon sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa nabantog na kaayo nga Inzumo.
Atong Sibya inyo mabati sa nagkalain-lain nga mga Sibyanan karong buntaga mga kaigsuonan. Og makita usab kita mabati sa ato ang Facebook page pinaagi sa Bantay Radio Cebu. Karon sa headline sa ato ang mga balita. Bantay Balita Ngayon Headlines. Dinhi sa ato kapin 200 ka mga drivers nakadawat og tag 5,000 pesos isip fuel subsidy gikan sa LTFRB. Armadong lalaki daling nasikop sa Wangkaliro Police Station. 14 anyos nga PWD patay sa sunog Santander. Konsehal sa barangay Gipusils Buangan dito sa Clarin Bohol. Sa kauluhan, Senador Amy Marcos dunay pahimangno sa Blue Ribbon Committee. Sa gawas sa nasod, Russia nagpagawas og arrest warrant batok sa mga opisyal sa International Criminal Court. Mao kato ato ang mga headline. Bantay Balita Ngayon Headlines. Detalye sa atong mga balita sa ato ang pagbalik human ining pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:07 o karon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita Ngayon Local News. Kapin sa mga 200 ka mga driver sa Sugbo. Nakadawat nagtag 5,000 nga fuel subsidy gikan sa LTFRB 7. Sa dulan 500 ka mga benepisyaryo nga gipahigayon nga payout sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7. 271 pa lang ka mga drivers ang naka-claim na sa ilahang tag 5,000 nga fuel subsidy nga pinaagi sa cash assistance. Ang maong mga benepisyaryo, mga driver sa taxi, UV Express, Public Utility Bus, School Transportation, nga nagagikan kini sa mga gikan sa dakbayan sa Sugbo. Matod sa LTFRB 7 nga mas ubos ang gidaghanon sa
nakadawat sa ilang cash assistance kung itandi sa gilauman nga gidaghanon tungod kay ang ubang mga benepisyaryo nagikan man sa Bohol og Negros Oriental. Magpahigayon lang ang maong buhatan og laing schedule sa payout nga duol sa mga benepisyaryo sa naasoy nga mga lugar. Ang pag-apod-apod sa fuel subsidy sa LTFRB 7 abag kini sa mga drivers nga labing naapektuhan sa padayong pagsakas presyos petrolyo. Bantay Balita. Tulo ka mga nadakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Mambaling Police Station 11 man bungkaga ang usa ka drug den nga nahimutang sa sitio Plastikan, Barangay Dulho, Fatima ning Dakbayan sa Sugbo. Si PDEA 7 Director Joel Plaza miila sa mga suspitsadong mo'y target sa operasyon na mausab ang nagpadagan sa drug den nga si alias Juger, 21 anyos, ug usa ka e-bike driver nga nagpuyo rasab sa maong dapit. Lakip sa nadakpan ang laing e-bike driver nga si alias Franklin, 34 anyos, taga Mambaling, ug si alias Carl, 37, usa ka construction worker nga taga Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Sugbo, sa naabdan sulod sa drug den nga naghingos o ginadiling drugas. Nasakmit sa mga operatiba ang 5 ka putos nga gituhang shabu nga motimbang ngadto sa 1 ka gramo nga dunay estimated average market value nga 48,800 ka pesos. Lakip na ang buy-bust money o nagkaiyang mga drug paraphernalias. Ang maong mga ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis, samtang ang mga suspitsado gikustudiya na sa PDEA 7. Bantay Balita. Alas 7:11 sa Kabuntagon, armadong lalaki daling nasikop sa mga kapulisan sa Wangkaliro. Daling napusasan sa mga sakop sa sakop ni Police Captain Noah Anyana sa Sawang Calero Police Station ang usa ka lalaking nagmaoy armado og armas de fuego sa may General Hines Street, Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo. Ang dinakpan na ilhan nga si Aris Dabalocos, 40 anyos, dunay kaipon og usa ka vendor nga nagpuyo rasab sa susamang dapit. Nakuha gikan sa dinakpan ng usa ka 45 nga armas de fuego. Ingon man usa ka medium size nga gituhang ginadiling drugas. Unang gialarmahan sa suspek, ang suspek uman nga matod pa nagmaoy tungod sa kahubog nga nion kini og armas sa mga silingan. Makatubang ang dinakpan og kasong paghupot og ilegal nga armas, ingon man ilegal nga drogas. Bantay Balita. Arita sa mga balita sa probinsya, day 14 anyos nga PWD patay sa sunog Santander. Patay ang usa ka 14 anyos nga batang lalaki nga persons with disability kon PWD human nasunog ang ilang panimalay dito sa may Upper Liloan, Lungsod, Santander. Ang biktima giilang nga si John Vin, 14 anyos, residente sa maong lugar o giingong usa ka sakop sa PWD. Base sa inisyal nga investigasyon ni F.O. Mike Alalan, ang arson investigator sa Bureau of Fire Protection Santander, kasayran nga ang biktima mo ay nagluto sulod sa kusina ug sa dihang kalit nga mi dako ang kayo hangtod nga dali kining mikatap sa ilang panimalay nga hinimo sa light materials. Gibutyag usab sa investigasyon nga wala sa balay ang ginikanan sa biktima atol sa maong insidente. Ang inahan nga si Janet, 35 anyos, giingong nang laba, samtang ang amahan nga si Irvin trabaho usab isip construction worker. Ang lawas sa biktima gidala sa Greenland Funeral Home alang sa hustong disposisyon, samtang wala pa matino sa Bureau of Fire Protection ang insaktong kantidad sa kadaot sa maong sunog. Bantay Balita.
Nihatag og katinawan ang Tourism Office sa Municipality of Oslob nga walay kamatuoran ang nanggawas karon nga mga report sa social media nga nangawala ang mga whale shark sa maong lugar. Ang Oslob sikat sa whale shark o butanding watching na usa sa hinungdan sa pagdagsa sa mga turista. Adunay mga post nga nikatap karon social media nga pila na kaadlaw nga wa ni patimaw ang mga whale sharks ug niawhag sa mga turista. Adunay plano pagsuroy sa mga dapit na mas mayong dili na lang mupadayon. Gipasabot sa Tourism Office nga wala nangawa ang mga butanding o whale sharks. Wala lang sila nasigpatan karong mga panahona sa naandan nga mga spots tungod kay mangita kuno ug asa abunda ang pagkaon, tungod kay seasonal usab ang presensya sa plankton nga maoy ilang pagkaon. Itataw nila nga nasigpatan kini sa silingan nga mga barangay tungod kay sa maong lugar doon na usab abunda ang plankton. Ipasalig sa Tourism Office nga nagpadayon ang maong tourism activity o ganaara gihapon ang presensya sa mga gentle giants kadagatan sa Oslob. Bantay Balita. Alas 7:15, formal nang nanumpa si kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez isip bag-ong miyembro sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan kon PDP Laban. Ang oath-taking gipangunuhan ni PDP Laban President Sebastian Duterte. Bantay Balita. Usa ka dakong mananap ang napalgan dito sa kadagatan sa lungsod sa Oslob. Dito ni nakitaan sa baybayon sa Oslob. Patay na ang maong mananap aron di makahatag og kabalaka sa panglawas sa mga residente sa dapit. Maong ang lokal nga mga gamhanan nini dali nga gikuha ang maong mananap o gilubong sa ilubong radayon. Sa kasamtangan hangtod ning pagbalita, wa pa masuta kung unsa kadtong klases mananap nga napalgan. Alas 7:16 sa Kabuntagon, arita sa mga balita sa rehiyon. Kay konsehal sa barangay gipusil patay sud sa Buangan dito ni sa Clarin, Bohol. Nakabsan gyud sa hinulamang kinabuhi kining usa ka konsehal. Human po sila sa nagbinugto nga suspitsado atubangan sa Buangan sa barangay Bakaning. Ang biktima gila nga si Marino Aden Pugoy, 37 anyos, ang pangidaron o kasamtangan nga konsehal sa barangay Kaluwasan sa lungsod sa Clarin, Provincias Bohol. Sa gihimong investigasyon sa Clarin Police Station, nasayran nga kining biktima gikan na matud pa sa sulod sa Buangan paingon na unta kini nga mo pauli. Apan dihang miangkas na sa ihang motor, usa ka nagbinugto nga suspitsado naglakaw. Niduol sa biktima og way daghang istorya, gipusil kini sa pipila ka higayon. Human sa pagpamusil, dayong nisibat ang suspitsado sa wa matino nga direksyon, apan gikatahong naglakaw ra kini. Gituhang ulo ang naigo sa biktima nga mo hinungdan sa iyahang kamatayon. Sa kasamtangan, padayon pa ang pagpanguha og dugang kasayuran ang Clarin Philippine National Police apan sa inisyal nga mga nakuha nga impormasyon panag-away sa yuta ang hinungdan sa pagpatay sa biktima na posibleng maoy motibo sa krimen. Ang Clarin PNP musubay usab sa mga posibleng dugang anggulo aron masuta gyud kung unsay motibo sa pagpatay niini. Lakip na ang posibleng nakaaway niini sa sugals manok sanglit ang biktima manari ay matud pa sa nakuhang impormasyon. Samtang pabiling gawas nun pa ang suspitsado na mahimo sa krimen, nagpadayon pa usab paglusad og hot pursuit ang kapulisan sa dinalian nga pagdakop sa mamumuno. Bantay Balita. Hurot ang usa ka balay sa Purok 5, Sitio Kaiboy, Barangay Taytay, Bohol.
human kini gilamoy sa sunog niadtong nakalabay nga Biyernes. Matod ni Catherine Maluya Pungkol nga ang maong balay nga nasunog gipanag-iya sa igsuon sa iyang bana, din gibana nga 1.17 milyos ang natalang kadaot niini. Gituhan ang solar panel nga gibutang sa atop ang maoy hinungdan sa sunog kay matud pa nibuto una kini sa wala pa ang insidente. Nasuta nga wala diha ang mga tagtungod sa dihang nahitabo ang sunog kay dunay gilakaw nga importante. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad pagsuta sa tinuod nga hinungdan sa maong sunog. Bantay Balita. Nakuha sa Feebox ang ash emission gikan sa baba sa bulkang Kanlaon. Ang maong baga nga abo ni saka kini hangtod 300 metros ang gitason ug paingon sa habagatang kasagpan nga direksyon. Pabilang giisa ang alert level 2 sa bulkan Kanlaon. Bantay Balita. Dawat ag-report gikan sa tuang kauban sa gawas. Krimen kunos La Libertad Negros ni Minos. Detalye sa mong balita atong dawaton pinagi sa tuang kauban kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, ang salamat ang Kabantay Ram sa itong balita karubutang ka. Ang La Libertad Municipal Politisyo nagtalag sa dakong 53.8% nga pagkunhod sa kinibuk-ang kaso sa krimen gikan sa Enero 1 hangtod sa Abril 30, 2026. Itandi sa parehong panahon sa miaging tuig. Sa kinibuk-ang dato sa mikanao ngadto sa 7 ka insidente ang natala karong tuiga gikan sa kanhi 13 kakaso ni atong tuig 2025. Bisan pa man sa maayong dagan sa kalinaw na matikdan gihapon ang pagsaka sa violation sa special law nga nitala og 14 ka kaso karong tuiga gikan sa 8 sa miaging tuig. Gawas nini ang mga insidente nga may kalabutan sa trapiko o public safety indicators misaka usab og 2 ka kaso o 100% nga gikalangkuban sa reckless imprudence resulting sa homicide o physical injury. Mora na ito nakalap nga balita karong butag Kabantay Ram. Sa lipa atong pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi babalik kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action na lokal diri sa probinsya sa Negros Oriental. Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa atong oras alas 7:22. Umauto ang naglangkob sa ato ang mga balitang lokal. Detalye sa balitang nasyonal o sa gawas sa nasod, inguman sa sports, showbiz o labing uwahing kahimtang sa panahon sa atong pagbalik human ining pipila ka mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Bimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan.
Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactopuffy, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopuffy para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopuffy every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Atong oras, alas 7:27 na sa Kabuntagon. Bantay Balita. O karon sa detalles atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon. National News. Senador Sherwin Gatchalian gustong mahimong Senate President. Giduso sa nga mahimong Senate President si Senador Sherwin Gatchalian uban sa suporta sa Solid 11 nga minority bloc ug uban pang mga senador nga posibleng mubalhin og habig. Suma pa kang former Senate President pro tempore Panfilo Lacson o Senador Francis Pangilinan. Si Gatchalian giila nga posibleng unifier sa Senado tungod sa iyang kasinatian og liderato. Samtang sigon ni Gatchalian nga andam siyang mudawat sa responsibilidad sa Senate presidency o gi-emphasize niini ang importansya sa pagbalik sa dignidad sa Senado human sa mga kagubot lakip na ang kontrobersyal nga leadership shake-up
ug mga insidente nga nakaapekto sa institusyon. Samtang gipadayag sa mga senador, ang mga posibleng kausaban sa liderato mahimong makaapekto sa committee assignment og legislative priorities sa Senado. Ilabi na sa nagpadayon nga impeachment trial o balaod nga naghulat pa og desisyon bisan pa sa politikal nga kalibog. Gipahimatuod ni Gatchalian nga ang Senado kinahanglan magpabilin nga nakafocus sa ekonomiya ug sa mga isyu nga direktang nakaapekto sa mga Pilipino sama sa inflation o global economic concerns. Bantay Balita. Gisaway sa Ateneo Law School Student Council si Senate President Alan Peter Cayetano kinsa usa ka alumno sa Ateneo Law School ug gihulagway nga walay ethical leadership nga og gilauman gikan sa usa ka Atenean lawyer. Suma sa grupo nakalapas kuno sa prinsipyo sa hustisya ug transparency ang pipila ka lihok sa Senado nga maoy kalabutan sa isyu sa giingong pagpanalipod sa accountability sa kaso ni Senador Ronald De La Rosa na may kalabutan sa ICC proceedings. Sa ilang pamahayag, gipahinumduman sa council si Cayetano na isip Ateneo Law alumnus gilauman nga magpakita siya sa tulo ka prinsipyo sa eskwelahan. Diin kini mao ang kamatuoran, integridad ug hustisya. Bantay Balita. Gigamit ni Senate President Alan Peter Cayetano ang usa ka Pokemon-inspired nga pananglitan aron ipasabot ang kahimtang sa politika dakit man ang ekonomiya sa nasud ngadto sa mga kabatanunan. Sa iyang pamahayag niadtong nakalabayng Sabado, giingon ni Cayetano nga gikan kuno ang nasud sa Mega Dream og perfect order ngadto sa Ascended Heroes og Chaos Rising. Matod niya ang politika karon naghimo ng away sa nagkadaiyang pundok diin kasagaran mutapad ang mga tao sa ilahang kaalyado bisan pa og kinsa ang sakto og kinsa ang sayop. Pasidanan usab ni Cayetano nga ang kagubot nagpasamot tungod sa mga persang gustong magpabilin ang daang sistema ug pugngan ang mga reforma sa gobyerno. Alas 7:31, gikataw-an ni NBI Director Melvin Matibag ang pamahayag sa abogado ni Senador Ronald De La Rosa nga si Attorney Jimmy Bundok bahin sa posibleng pagsilbi sa warrant batok sa senador. Matod ni Bundok, mahimo niyang personal nga dawaton o ipaabot ang warrant alang kang De La Rosa nga nahimong sentro sa diskusyon taliwala sa nagpadayong legal o politikal nga kontrobersiya. Tubag ni Matibag, hadugay na kaayo siya sa law school. Alas 7:32 sa Kabuntagon, nibisita si Vice President Sara Duterte sa Our Lady of Fatima Parish Church sa Galas, Quezon City. Di nagampo siya alang sa kalinaw o kaluwasan sa mga Pilipino taliwa sa tensyon nga nagpadayon sa Middle East. Ipanawagan usab ni Duterte sa mga Pilipino nga magpabiling ligon og magtinabangay atubangan sa nagkadayang krisis ug hagit nga giatubang sa nasud karon. Bantay Balita. Mukabat sa 26 katao ang naluwas human natumpag ang usa ka siyam nga andana nga building nga gitukod baguhay pa lamang dito sa Teodoro Street, Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga.
Matod sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, 24 ka individual ang nakuha gikan sa natumpag nga estruktura, samtang duha pa ang naluwas gikan sa duol nga apartil nga naapektuhan usab ang pagkahugno sa building. Padayon pa karon ang search and rescue operations aron masiguro nga wala nay tawo nga natanggong ilawom sa nagkadaiyang mga debris. Bantay Balita. Matod pa sa Malacañang, dayon nga ipatuman sa mga law enforcement agency ang mga musunod pang warrant of arrest nga posibleng ipagawas sa International Criminal Court batok sa giingong mga kauban o co-perpetrators ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Suma pa ni Palace Press Officer Claire Castro, gusto sa gobyerno nga malikayan ang posibleng pagtago o pag-ikya sa mga personalidad nga mamahimong maapil sa sunod nga ICC warrant. Gipasabot ni Castro nga dili na kinahanglan moagi pa sa lokal nga korte ang ICC arrest warrant tungod kay klaro na kuno nga mandato ubos sa Republic Act 9851 bahin sa kooperasyon sa gobyerno sa International Tribunals kasama sa ICC. Giyawhag usab sa Malacañang ang mga posibleng mapanganlan o mga pangan sa sunod nga warrant surrender na lang sa otoridad ug di na magtago. Samtang gikumpirmar usab sa National Bureau of Investigation pinaagi ni Director Milvin Matibag nga aduna sila'y impormasyon nga adunay uban pang personalidad nga posibleng maisyuhan og arrest warrant may kalabutan sa war on drugs sa Duterte administration. Bantay Balita. Luwas og himsog ang 14 ka mga Pilipinong tripulante sa Singapore flag container vessel na MV Valparaiso human sa insidente sa pagbangga niini sa oil tanker nga Lady Matina sa One Bonny River sa Nigeria niadtong Mayo 20. Matod sa Department of Migrant Workers, ila dayon nga gipatuman sa Nigerian Maritime Administration and Safety Agency ang emergency response procedures aron masiguro ang kaluwasan sa mga tripulante sa barko human niini. Ipahimangno pag-usab ang DMW sa mga maritime stakeholders nga siguruhon ang kaluwasan sa mga paglawig sa mga barkong adunay sakay nga mga Pilipinong seafarers. Ilabi na kay ikaduha na kini nga maritime collision sulod lamang sa duha ka adlaw. Bantay Balita. Migo ang dakong sunog sa Parola Compound, Dilpan, Binondo, Manila adlawng Sabado. Base sa report, ang maong sunog ni Ulbo alas 2 ang takna sa kahaponon. Samtang gideklara sa Bureau of Fire Protection na fire under control ang maong sunog alas 12:15. Mao kato ang naglangkob sa mga balitang nasyonal. Sa atong pagbalik, detalye sa mga balita sa gawa sa nasod, sa sport, sa showbiz, special news, ug sa labing uwahing kahimtang sa panahon. Ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks,
LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lactopafi katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa Lactopafi niya 3 times a day niya. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatud-an dyan nako nga tinuod dyan siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop ko inom og tambal and I just used Lactopafi for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo nang moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko lain paagi. Ngunit siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang Lactopafi no siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya sakit niya iyang giimnom, so ako gid siyang gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutan i-cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang gid siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lactopafi. Religiously gid na nagainom. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayo naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay ng mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita, aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Atong oras alas 7:43. Karon sa detalles atong mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News.
Gibana-bana nga moabot ngadto sa 100,000 ngadto sa 200,000 ka mga Filipino ang mahimong maapektuhan sa bag-ong US immigration policy sa green card applications alang sa mga langyaw nga naa sa Estados Unidos. Kini ang gitug-an ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Ang polisiya niabot human ang US citizenship ug immigration services ipahibaw nga ang pag-adjust sa status o pag-apply alang sa legal nga permanenteng Pinoyanan samtang sulod sa Estados Unidos itugot lamang sa talagsaon nga mga kahimtang. Ang USCIS niingon nga ang pag-adjust sa status usa ka discretionary nga benepisyo samtang ang consular processing sa gawa sa nasod nagpabilin nga regular nga ruta alang sa mga aplikasyon sa immigrant visa. Bantay Balita. Gipaubos sa lockdown ang White House human adunay nadungog nga 30 ka mga buto sa armas duol sa Eisenhower Executive Office Building. Ang Secret Service ni mando sa mga media ingon man sa mga bisita nga naa sulod sa White House sa paghapa sawa pa sila gibalhin dito sa James Brady Press Briefing Room sa West Wing. Nakita ang mga sakop sa Secret Service nga nibunot og nipabuto sa ilang armas aron pag-neutralize sa naghatag og hulga. Ang gunman nga mao'y namusil dito duol sa White House mao ang 21 anyos nga taga Maryland. Napusilan siya sa Secret Service ug naputlan og gininhawa dihang gidala paingon sa tambalanan. Siya natanggong na ni adtong June tumikan sa pagpanghulga sa Secret Service ug nausban ni adtong July 2025 human siya nisulod sa restricted nga area. Ang 21 anyos giingong adunay diferensya sa panghuna-huna. Bantay Balita. Nagpagawas og warrant of arrest ang Russia batok sa mga opisyal sa ICC kon International Criminal Court. Gisintensyahan sa korte sa Russia ang chief prosecutor og 8 ka mga huwis sa International Criminal Court og prisuhan bisan wala sila didto sa husgado. Si ICC prosecutor Karim Khan gitagaan og 15 ka tuig nga sentensya samtang ang mga huwis gisilutan gikan sa 3 og tunga hangtod 15 ka tuig nga pagkabilanggo. Ang tanan siyam ka opisyal giapil na sa wanted list sa nasod sa Russia. Matod pa nga direkta kini nga balo sa Russia. Niadtong tuig 2023 nagpagula ang ICC o Global Arrest Warrant batok kang Russian President Vladimir Putin tungod sa gingong war crime sa Ukraine. Ang pinakaubos nga punto matod pa simboliko kini nga sentensya. Tungod kay wala giila sa Russia ang ICC, maristo lamang kining mga opisyal kung mubiyahe sila ngadto sa nasud na kaalyado sa Moscow. Bantay Balita. Alas 7:47 arita sa ato ang mga espesyal nga mga balita. Sinto 41 ka mga pisot sa poblasyon Dakbayan sa Talisay na tuli na.
sa laing hugna sa libreng tuli sa dakbayan sa Talisay, laing 141 ka mga pisot nga mga batang lalaki ang natuli sa barangay poblasyon dakbayan sa Talisay. Sa nagpadayong programa sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay, nagdugangan na usab ang ihap sa mga nakabenepisyo sa libre nga tuli sa hisgutan nga dakbayan. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa LGU Talisay City Health Office kon DOH ug DOH Talisay. Ingon man ang mga sakop sa barangay health worker sa nahisgutan nga barangay. Sa laing espesyal nga balita, malampuson nga gihimo sa mga estudyante sa Rizal Technological University ang ilang double gyroscope nga experiment nga gitest sa International Space Station isip kabahin sa 2025 Asian Tri-Zero-G Competition. Ang maong eksperimento gi-execute sulod sa Kibo module ni NASA astronaut Christopher Williams. Then ang maong proyekto gihimo sa tulo ka third year astrophysics students nga naglakip sa pagtuon sa duha ka gyroscope, mga spinning device nga gigamit sa pagsukod o pagmintinar sa direksyon o balanse. Gisusin ini kung giyon sa paglihok ang mga gyroscope sa zero gravity o sa kaimportanteng pagtuon alang sa space science o future space mission. Ila sa mga eksperto nga dako kini og kontribusyon sa pagpalapad sa kaybalo sa Filipino sa field sa space research o technology. Alas 7:50. Arita sa showbiz, ang sikat kayo nga vlogger o content creator nga si Ivana Alawi may bisita sa Sugbo. Iyang gibisita ang nag-viral nga lolo nga gidakop sa mga sakop sa anti-medicancy sa Cebu City sa milabayng simana. Nalingaw usab ang mga Sugboanon sa iyahang pagbisita ug daghang nagpa-picture. Alas 7:51, maayong good morning, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Wilson Gulim. Arita sa balita sa sports, paugnat sa kusog. Formal nang gibuksan ang Palarong Pambansa 2026 dito sa Dato Lipos, Makapandong Plaza Sports Complex sa Agusan del Sur. Kini ang labing unang higayon nga mag-host ang Agusan del Sur sa pinakadakong sports competition sa nasod. Ana sa kapin 13,000 ka mga delegado ang nisalmot sa maong kalihukan. Gipanguluhan ang opening ceremony sa Palarong Pambansa 2026 ni Special Assistant to the President SAP Antonio Ernesto Lagdamio Jr. o gitambungan sab kini sa Department of Education DepEd Secretary nga si Sani Angara. Sugod ang nagkadaiyang sports event sa Palarong Pambansa karong tuiga sa naasoyong probinsya sugod Mayo 26 hangtod Mayo 30. Ang maong kalihukan adunay tema Unlocking the Future through Sports. Bantay Balita. Bantay Balita. Arita sa kahimtang sa panahon.
Mahibaw sa pag-asa nga jutay lamang ang tsansa nga mulambo ngadto sa usa ka bagyo ang nagpadayong gimonitor nga low pressure area kon LPE gawa sa Philippine Area of Responsibility kun PAR sud sa nasod sud sa 24 oras. Panipasadaan ang pag-asa nga makasinati og panagsang pag-uwan ang pipila ka bahin sa nasod tungod sa easterlies. Ang temperatura anaa sa 25 hangtod 30 degrees centigrados. Ang adlaw ni silang kaganinang alas 5:22 ug mosaop karong alas 6:01 sa hapon. Ang atong balita sa kahimtang sa panahon. Mo'y hingpit nga nagtapos linyadas atong mga balita. Dinis ato ang tulumanon Bantay Balita ngayon. Ning adlaw nga Lunes pizza 25 buwan sa Mayo. Ang atong mga balita dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayo nga Lacto Puffy. Nagsugod nag-usap-usap ang lakat sa panahon, init unya mukalit lag-uwan. Delikado ni sa mga ubog sipon ug subaw. Pinakadtong dunay ugbos ug mga immune system. Aron malikayan nga magkasakit karong panahon na, inom kanunay og Lacto Puffy. Ang atong mga balita dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Ang Inzumo usa ka breakthrough nga produkto, organic nga produktong makapawagtang sa baho, makapawagtang sa kagaw, makapawagtang sa langaw. Maayo ni gamiton alang sa mga tangkal sa iro, sa iring, sa baboy, sa inyohang mga manukan o guban pang mga kahayupan aron dili manimaho o di maawayan sa silingan. Safe, luwas gamiton ang Inzumo. Sago lang sa tubig, spray apil sa paglimpyo. Wagtang ang baho, wagtang ang kagaw, wagtang ang hugaw, wagtang ang langaw. Luwas ning gamiton, pwede rin matilapan sa mga hayop, di ramaon sa kay organic ni. O sa binigamit sa mga basurahan, gispray aron di manimaho og di langawon. Inzumo, mapalit pud ni sa Shopee ug sa Lazada. Atong pasalamatan ang kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu ug ang ato ang mga partner stations, 107.1 Real Radio, 100.7 Power Radio, 95.3 One Heart Radio. Ato usab nga espesyal nga pasalamat sa mga kadagkuan sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ASI Laboratories, o kadagkuan sa Bantay Radio Cebu pinanguluhan. Ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez o ni Attorney Miko Sabaliero. Atong technical partner diri sa ato ang Masters Control, Kenon Sinisa. At ang imusunod ang tulumanong Newsline uban ni Sir June Carillo. Kinilang gihapon yung ubos nga lagad sa kahanginan. Ram sa lang gihapon mga kahigalaan. Manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong Lunes nga kabuntagon natong tanan mga igsoon. Ito ang Bantay Radio. Nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino,